Pamilyar ka ba sa ipinapakita kong larawan? Ito ba ay nakwento na sa iyo ng iyong mga magulang, lolo at lola? Kung hindi mo pa ito narinig o nalaman, pagpatuloy mo ang video na ito. Ito ang San Telmo. Gusto mo bang malaman ang kwento nito? Tara, simulan na natin. Ano nga ba ang San Telmo? Ang pangalan ng San Telmo ay isang islang ng Saint Elmo's Fire o apoy ni San Elmo. Ito ay isang nilalang na nagmumukhang isang bola ng apoy. Mayroon itong maraming anyo, pwedeng kulay blue o violet. Sa sinaunang Greece ay may katawagan ito na Helena, na literal na nangangahulugan na sulo o sa wikang Ingles ay torch. Tinatawag nila itong Helena kapag nakakita sila ng isang bolang apoy, at kapag dalawang bolang apoy naman ay tinatawag nila itong Castor at Pollux. Pinaniniwalaan ng mga sinaunang Grego na kapag nakakakita sila ng isa o dalawang bolang apoy ay indikasyon ito na mayroon maganda o pangit na mangyayari. Sinasabi na ang San Telmo ay mga kaluluwa ng tao na namatay malapit sa ilog, lawa, karagatan o habang umuulan. Sinasabi din ng iba na ang San Telmo ay ang kaluluwa ng mga batang namatay bago mabinyagan. At ang San Telmo na nagpapakita sa ilog o dagat ay pinaniniwalaang dahilan ng pagkalunod ng mangingisda o manlalakbay sa dagat. Nagbibigay din daw ito ng swerte kapag nakakita ng ganito, pero depende sa bolang apoy na nasaksihan. Ang ibang taong nakasaksi nito ay sinasabing kusang nawawala ang bolang apoy. Unti-unting nawawala daw ang liwanag nito. At kapag nakakita ka ng San Telmo at ito ay iyong sinundan, ay may posibilidad na ikaw ay maliligaw. Saan nga ba nagsimula ang salitang San Telmo? Si Saint Erasmus of Pormia ng Italia ay patron ng mga manlalayag. Mas kilala ito sa tawag na Saint Elmo. Sa istorya, si Saint Elmo ay may matinding pananalig sa Diyos at ginagabayan ito ng isang anghel noong panahon ni Emperor Maximian. Siya rin ay isa sa nagpalaganap ng Kristyanismo that time. Ayon nga sa istorya na kahit bumabagyo o hindi maganda ang panahon, patuloy pa din itong nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Hanggang sa isang pagkakataon, habang umuulan ay nasaksiyan ng mga tagasunod dito na may lumulutang na bolang apoy sa kanyang tabi na tila ba pumuprotekta sa kanila laban sa mga masasamang kahawal ni Emperor Maximian, at doon na nga nagsimula ang pagtawag na Saint Elmo's Fire. Hanggang ngayon, nakaugalian na ng mga matatanda ang pagtitirik ng kandila kung saan nila nakita ang San Telmo. Sa pamamagitan daw nito, magkakaroon ng katahimikan ang mga kaluluwang nakapaloob sa San Telmo at makakaakyat sa langit.